Meanwhile... Ayan na, ayan na. Ayan na. Ano yan? Ayun, may isang yumaka pa, kababayan. Oh, sako ng bigas, ha? Ayun, mga kababayan. Ito pala yung sako ng bigas. Teka, teka. Sandali, mga kababayan. Itong si Vice President Inday Sara Duterte kung saan mang magpunta ay pinagkakaguluhan ng taong bayan. While sa kabilang banda naman, itong mag-asawa mukhang pinagkakainisan or ayaw pansinin ng taong bayan. Panoorin niyo pa po itong isang video. Meron pa akong inihanda sa inyo. Kung hindi ba maiinis dito ang taong bayan, ayan, no? Panoorin niyo. Hindi ba maiinis ang taong bayan? Gusto mo na iagis yung isang kaban ng bigas. Grabe ka, kaya naman maiinis talaga sa inyong taong bayan. Biruin mo. Bibigyan mo na nga lang ng bigas gaganyan mo pa. Anak ng tungaw talaga itong mag-asawa na ito. Ito pa mga kabayan, ha, yung mag-asawa na ito. Numantalang si BP Sara kung gaano paggaguluhan itong mag-asawa ito, panoorin nyo. Ayan, ang Pangulo. Parehas pa ito, si PBBM pumunta po ng Coronadal at saka si Vice President Sara ay pumunta rin po ng Coronadal. Paghambingin po natin mga kababayan silang dalawa kung paano po sila tinanggap ng mga taga-Coronadal. Diyan nga po sa Mindanao. Ayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kaway-kaway no. Ayun, may kumaway isa. Yan, dalawa. Kumaper. Yan, nakipagkamay. Yan, dalawa. Dalawa. May pumapalakpak na parang parang ano ang saya ng tugtog, ang ganda ng tugtog, pero parang ang ano, ang lungkot ng mga tao. Ibang klase talaga mga kabayan, ano? Si Tatay Digong yan, ako po. Umuugong na yan ang sigaw ng taong bayan. Duterte! Duterte! Ayun, no? Siya pala yung gumawa ng gano'n, no? Mag-response naman kayo, oy! Yan na, si BP Sara, mga kabayan. Grabe, ano, no? Ayan na, oh, mga kabayan, no? Ganyan, pagkaguluhan ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Selfie. Oh! Sigawan mga tao. Diba? Oh. Ayan, Ayan mga kababayan, kung paano po pagsigawan pag si Vice President Sara Duterte at itong si Marcos Jr. kung paano po silang dalawa, no? Paano silang dalawa tanggapin ng taong bayan kasama nitong si Princess Bake. Ayan po mga kababayan, bago natin tunguhin ang ating mga pag-uusapan at detalye ng ating mga balita ngayon, ako po muna ay magpapasalamat sa lahat na walang sawang sumusubaybay, naglalag at nag-share sa ating mga video. Kung bago ka pa lang, paki-consider mo naman paki-subscribe ang ating channel nang sa ganun ay lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. Thank you sa iyo kabayan, tatanungin ko malaking utang na loob yan. Sana ay mapatapos na po ninyo ang videong ito. Okay, paki-like at share nyo na rin kung inyong mamarapatin. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, tungkol nga po ito sa impeachment, ano?
dito na naganap or ginaganap ngayon, tila baga mga kababayan, mahinang-mahina ang kanilang kaso na isinasampal dito kay Vice President Inday Sara. Una, may mga lumabas pong balita na sila humihiling ng 60 or 62 days para dito sa impeachment trial kay BP Inday Sara. Samantalang yung kampo naman ni BP Inday Sara, 30 days lang. Di ba? Doon pa lang may indikasyon na talagang kumpiyansa itong kampo ni BP Inday Sara na hindi hindi sila matatalo or mananalo sila rito. Ngayon, ito ang punto. Ang kanila ngayong mga witnesses, mga kababayan, abay, multo. Pati multo, isasama na nila. At una na silang nabigo dito sa kanilang mga kababayan, kanilang kahapon na gustong gawin, na buksan ang BIR at umiyak na dito itong Sulwestro. Panoorin po natin ang mga detalye at ano ang indikasyon nito mga kababayan kung bakit ganito sila ngayon sa kaso o sa impeachment kay BP Inday. Ito ba ay nagpapakita ng senyales na mahina talaga at talo sila? Panoorin natin ang buong detalye at maunawaan natin ito. Panoorin natin. Pinatatawag bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang court sheriff na sinapak ni Duterte noong mayor pa siya ng Davao City. Pinatetestigo rin ng House Prosecution Team si Mary Grace Piatos. Ayan na, grabe mga kababayan. Pinapatawag yung dating sheriff na sinapak ni BP Sara nung panahon na siya pa ang mayor. Ang tagal na noon. Pagkatapos, itong si Mary Grace Piatos, multo, mga kababayan. Ito talagang administrasyon na ito. Sorry ha. Ang hilig nyo talaga sa multo. Inumpisahan nyo yan sa mga ghost projects na mga flood control. Di ba? Tapos si Marcos Jr. Nakikipag-usap sa multo. Di ba? Sabi niya, lagi niyang kausap ang kanyang tatay na matagal ng multo, matagal ng patay. Tapos ito namang mga project niya, mga multo din. Kapanak ng titing. Oh. Ito pa. Ngayon, si Mary Grace Piatos, isang multo. Anak ng titing talaga. Tuloy natin. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff na nagpapatupad ng demolition order noon sa lungsod. Ang sheriff, si Abe Andres, ay kasama ngayon sa listahan ng mga witness na isinumite ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Duterte. Sa pre-trial brief documents na isinumite ng prosekusyon at nakuha ng GMA News, sinabing ihaharap daw nila si Andres para patunayang may tendency ang bise na maging bayolente. Isa siya sa 8 witness kaugnay ng Article of Impeachment sa pagbabanta ni Duterte sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Isa pang witness na nasa listahan ng prosekusyon. The name would read, tama po ba, Mary Grace Piatos? Piati? Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Si Mary Grace Piatos, pangalang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds. Lumutang ito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress nang imbestigahan ang tungkol sa umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang record na may pinanganak na may ganitong pangalan. Negative record po for Mary Grace Piatos, Milky Sequoia at Kokoy Villamin. Tama po ba? Tama po, sir. Pero paano ngayon ipipresenta sa Senate Impeachment Court ang isang multo? If ever nakasama, if ever lang, no? Because we do not want to dwell on the witnesses to be presented, I am sure that it will be significant in proving the prosecution's case, no? Well, you remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are not fictitious, are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that.
kita nyo mga kababayan, mismo na nga yung PSA, ang kanilang pinatawag nila doon at sinabi, wala daw pong ganito na mga pangalan. Pero ang mapapansin natin, walang ang ganong mga pangalan, walang mga ganong tao. Bakit ninyo kukuning witness? Di ba nonsense mga kababayan? Na kukuha ka ng isang witness na alam mo namang wala, hindi siya practical na pwedeng makadalo. Anong punto dito mga kababayan? Parang tila tuloy lumalabas na gusto lang ninyo magkaroon ng mas maraming mga witnesses pero ang totoo, nonsense. Walang wala itong kwenta. Walang silbi kasi paano mo naman unang-una, paano mo kung sa legal ang pag-uusapan, paano tatayo yan sa legality? Multo nga wala nga Mabuti sana kung hindi niyo muna pinaano sila sa PSA. Di ba? Hindi niyo muna pinaalam sa PSA na pakiano nga dyan kung mayroong ganitong pangalan, may tatao bang ganito. Kasi pupwede pa, di ba? Pupwede pa, mag-assume tayo ngayon na totoong tao ito. Totoo itong pangalan na ito. The mere fact na pumunta kayo sa PSA at ibig nyo sabihin, tinutukoy yung talaga kung sino yung tao na yun, nasa sa inyo rin yan ng burden na maglabas kayo ng taong ganun. Di ba mga kababayan? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. Tumanggi si Luistro Mali yung konteksto na sinasabi nitong si Ilong Ranger, si Koki, mga kababayan. Hindi yun Ang sinasabi niyang smoking gun, yung tama o mali. Hindi Ang existen muna. Yun muna ang patunayan ninyo kung nag-i-exist ba yan. Di ba? Masasabihin ninyo ngayon. Sasabihin nila dito mga kababayan. So yun nga yung punto kasi hindi nag-i-exist pero pumirma. Okay. Ang tanong. Ito mahalagang tanong dito mga kababayan na hindi masyado napapansin ng karamihan. Gusto nyo malaman. Diba? Kung sino talaga yung pumirma na yan. Kung sino yan si Mary Grace Piatos. Hindi nyo muna inaalam ganito. Dapat alamin muna ninyo kung bakit ba ganyan yung linagay na pangalan, Mary Grace Piatos. So kung alam nyo na, ibig sabihin nito, ito ay alias. Ito ay hindi totoong pangalan. May tao nga, totoo na may tao, pero itong pangalan na ito ay wala ito. Di ba? Hindi itong pangalan niya. Kasi nga alias yan, kasi nga confidential. Ibig sabihin pag confidential, sekreto, hindi po pwedeng malaman. Bakit? Kasi nga, mayroon ditong tinitingnan na national issues, mga kababayan. Now, ito na. Ang panganib kasi nakikita natin dito, pagdating ng araw, mga kababayan, pag sakasakali, pilitin nilang ilabas ito, isa publiko ito. Magiging precedence na ito. Na darating ang araw, kasi tingnan nyo si Marcos Jr., mayroon din siyang confidential funds. Mas malaki nga, di ba? 4 something billion nga sa kanya Samantalang kay BP Inday, 125 million lang. Pero si Marcos, billion pero walang nagka-question sa kanila kung saan dinadala ni Marcos. Gets nyo mga kababayan? So, doon pa lang sa puntong ito, doon di ba? Mayroon na ditong fair unfair bias na pagtitingin kasi gusto nila talaga may pananagutan, mananagot. And dami diyan may mga hawak na mga billion na mga confidential funds, intelligence funds. Pero wala kayong tinatanong bakit ito lang kay BP Inday Sara? Simple lang ang sagot. Siyempre si BP Inday Sara lang ang kalaban ninyo. At yung mga kakampi ninyo ayaw niyong imbestigahan. Di ba? Now, ang tanong, ito yung mahalagang tanong mga kababayan na dapat muna malaman natin na hindi tayo basta pupunta doon. Ito yun, pasok ba itong action or ginawa ni BP Inday Sara patungkol dito kay Mary Grace Piatos, itong sa confidential fund, pasok ba ito sa COA? No, kung pasok ito sa COA, anong problema natin? Walang problema, walang kasalanan si BP Inday Sara.
Kasi sumunod lang siya sa tamang proseso. Tama, hindi? Di ba? O, bakit mo pagkakasalanan si BP Inday Sara? Yun ang proseso ng COA eh. At may report sa COA na clear naman si BP Inday Sara, maayos naman. Kung mayroon mong pagkukulang, ayon sa COA, pwede naman ayusin yun. At pagka hindi pa naaayos talaga, hindi pa rin agad-agad pwedeng masentensyan siya doon kasi aakyat pa yun sa Supreme Court. Pero kayo, nag-una-una na kayo, di ba? Inunahan nyo na ang lahat. Sino-shortcut nyo na. Itong matindi dito mga kababayan. Granting na lang na magtuloy ito kanilang aligasyon kay BP Inday Sara na si BP Inday Sara talaga may kasalanan. Or itong confidential agents ma-reveal. Itong si Mary Grace Piatos. Magkakaroon ng precedence ito na pagdating ng araw, ang isang ahensya ng gobyerno, kahit anong ahensya ng gobyerno, basta nangangailangan ng confidential agents or mga intelligence, yung isang tao na pupwedeng gamitin or pupwedeng intel, pupwedeng confidential agent, intelligence agents, magdadalawang isip na ngayon, sasabihin na, wala na pala akong pwedeng pagbasihan dito na maaaring malantad. Kasi anytime pala, pwede pala malantad ang aking pagkakakilanlang. Oo nga ngayon, in-arrest ko yung aking buhay. Dahil nga sa mayroon akong mission. Na itong mission ko na ito ay para sa ating gobyerno, para sa ating bansa. At dahil dito, itataya ko yung kaligtasan ng aking pamilya, pero itatago ninyo kami. Ngayon, kung darating palang araw, na katulad dito kay Vice President Inday Sara Duterte, masisintensyahan at marireveal ang mga pangalan ng mga confidential agents, sino pa kaya ang gugustuhin maging intel or maging confidential agents? Di ba wala na? Kasi itataya mo na yung buhay mo doon. Alam mo na, anytime, balang araw, pag may mga ganitong congressman, itong mga ito, aalamin nila kung sino ka eh. Lalo na yung mga MPA ng mga congressman, marami dyan, di ba? Mga makabayan black. Andyan sila, yung mga makakaliwang grupong congressman eh. Tapos yung mga laging galit sa mundo ng mga congressman, andyan yan eh. So paano yan mga kababayan? Pagka nakapag-isip lang sila ngayon na, i-impeach natin ito, wala na. Yung confidential ngayon noon, wala na. Wala nang matitirang confidential. Wala na magko-confidential sa atin. Yun ang panganib dyan mga kababayan. Di ba? Nakumpirmahin kung kasama nga si Mary Grace Piatos sa listahan nila ng witnesses. Bawal kasi nilang talakayin ang merito ng kaso. Kasama rin sa mga inilistang witness ng prosekusyon ang miyembro ng Duterte legal team na si Attorney Michael Powa. Dating nagsilbi si Powa sa ilalim ni Duterte bilang spokesperson ng Department of Education. I don't have any problems with that. Pwede naman because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Nakalista Kita nyo mga kababayan, no? Walang problema kay Attorney Powa, no? Kahit siya kunin ng witness nung kalaban nila. Napakasimple ng sagot niya. Pwede naman. Samantalang sila, nung marinig nila na kukuning witness sa Trillanes at takatong si Madriaga, nila BP Inday Sara, abay natakot na sila. Mayroon nang niregla bigla si Lola. Di ba mga kababayan? Bakit? Kasi alam nila sinungaling ito, di ba? Malamang, no? Well, bibigyan pa rin natin ng benefit of the doubt. Alam siguro nilang sinungaling itong mga ito, pati si Trillanes, kaya pagka ito kinuha sa kabila, abay magkakabuhol-buhol ang mga dila ng mga ito. Di ba? Kasi tingnan mo ha, ito, napakaganda talaga nitong ginawa nila BP Inday Sara. Dito, alam mo, mahihinuha mo na yung technique na ito, taktika na ito, ay isa itong taktika na napakakumpiyansa mo talagang mananalo ka dito. Kasi kung alam mo matatalo ka, hindi mo kukunin ang witness ng kalaban. Diba? Kasi alam mo naman na lahat na sasabihin yan, laban sa'yo. Tama hindi? Bakit mo kukunin? Pero dahil nga sa confident ka, ano man ang sabihin niya, pabor man sa'yo or hindi sa'yo pabor,
Matik yun. Lalabas at lalabas ang totoo na nagsisinungaling. Di ba mga kababayan? Basta rin si Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ng bise para tumestigo sa inilahad na niya sa House Committee on Justice na pag-deliver ng confidential funds ng OVP sa ilang individual. Attorney Reynold Munsayak, dating spokesperson ng OVP, na nakita raw ni Madriaga na nasa bar kung saan nag-deliver si Madriaga ng pera. At Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sa OVP. Yung sa bar daw na nakita niya si Raymond Munsayak, sabi ni Madriaga, sana kunin din nila BP Inday Sara si Attorney Edward Chico ba yun? Yung may-ari ng bar? Kasi di ba sinasabi ni Attorney Edward Chico na walang ganun na nangyari doon? Kasi yung time na yon may event. May kinuha yung kanyang bar, di ba? Kinuha mga kababayan. So tingnan natin kung mayroon pa ba siyang paraan para maipasok siya. Pakinggan natin lang, Kuloy. Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, kasama sa mga inilistang witness ng prosekusyon, si dating Senator Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, at dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang na nag-imbestiga sa bank accounts at mga transaksyon ng bise at ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, I'm sure you have listened to the testimony of former Senator Antonio Trillanes, and there was mention in his testimony before the Committee on Justice of the role and participation of Attorney Carandang. That's about all I can say at this time. Ipipresenta rin ng prosekusyon ang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bise mula noong mayor at vice mayor pa siya ng Davao City hanggang sa maupo siya sa Office of the Vice President. Pero kine-question ito ng mga abogado ng bise dahil hindi naman daw impeachable official ang bise noong mayor at vice mayor ito. Kontra ng prosekusyon. First of all, integrity is a continuing requirement. And of course, when we speak about impeachable offenses, that relates to the fitness of the officer to occupy that particular position. Tinukoy ni Representative Sandali ito ang pagbabasihan natin si Jokno na ito na kanyang sinasabi, pagbabasihan na integridad, itong si Dilima, itong kanyang mga kasama. Hindi ilabas lang ito sa issue mga kababayan, pero biglang po natin ng pansin. Kung kanyang sinasabi yung continuing integrity, tingnan mo ito si si Jervil Luistro. Di ba? Nagte-trending, nag-viral ang kanyang ang kanyang video noon na sinasabi niya yung kanyang asawa ay wanted sa kasong rape. At ito'y kanyang tinago. Wanted siya. So di ba kung pagbabasihan natin yung continuity ng integridad ng isang tao, di ba pasok din itong nasaan ang integridad mo bilang isang abogado, Luistro, na alam mong batas na yung asawa mo ay wanted sa kasong rape, pero itinago mo. Di ba? Yung moral integridad mo, nasaan? Si Dilima. Kung moral integridad ang pag-uusapan, nakuhanan ito ng video na nagsasayaw-sayaw doon sa loob ng bilibid. At nakasuhan ito. May mga umamin, may mga driver na ganito ang nangyari. Naging karelasyon yung driver niya. May asawa ang kanyang driver. Kung integrity ang pag-uusapan, nasaan doon? Hindi ko maano, di ba? So, parang ganito, may double standard sila. Pagka sa mga Duterte kailangan, pinaka-malinis ang integridad mo, walang pwedeng pahid ng dumi. Di ba? Pero sa amin, okay lang sa amin kasi sanay na kayo dito sa amin. Parang ganon ba? Chel Jokno ang kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ang pinag-usapan doon ay hindi naman yung mga nagawa o sinabing ginawa niya nung siya ay umupo na bilang justice. Those were allegations regarding what she did or did not do way before
she became a justice of the Supreme Court. So kung yun ay relevant sa kaso niya, bakit hindi siya magiging relevant dito sa atin? Para sa article of impeachment tungkol sa umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd, kasama sa mga inilistang witness ay sina dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at DepEd Director Resty Osias na nakatanggap umano ng mga sobreng may cash. Sa pre-trial brief naman ng defense team na nakuha ng GMA News, kasama sa nakalista rin bilang witness sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Ramil Madriaga, NBI Director Melvin Matibag at dating Senador Antonio Trillanes IV para pabulaanan ang articles of impeachment laban sa bise. Gayon din sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman, mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, Commission on Audit, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Philippine Statistics Authority at iba pa. Ito ang unang balita. Tina Panganiban. Ayan mga kababayan, so dito maliwanag na lahat ng paraan gagawin nila, kisihudang magkalkal sila ng mga matatagal na mga pangyayari, sequence of events para lang i-connect dito kay BP Inday Sara, para lang i-relevant, dalhin doon sa, para maging relevant lang yung tinatawag, yung inano nila kay BP Inday Sara na si BP Inday Sara nagbanta, no? Doon sa kanyang pagla-live sa Zoom meeting na sinasabi niya, umano, pagka nagurgur siya, ay ipapagurgur, mayroon na siyang kinuntak na gugurgur din sa mga ito. Di ba? So alam mo mga kabayan, sa totoo lang, literally, wala na pong pupwede, no, na maggurgur doon. Hindi na po makakapaggurgur yung nagurgur na. Literally mga kababayan. Literally speaking. Di ba? At tingnan nyo ang konteksto na yon, yung panahon na yan mga kababayan, di ba ang dilim ng background? Kasi yung time na yan, nandyan siya sa lugar ng mga buhaya. Pinatayan sila ng ilaw, pinatayan sila ng aircon lahat. Tapos si Attorney Zulaika Lopez gustong kunin dalhin sa correctional, women's correctional, sa kulungan na regular. Di ba? May tangka sa buhay dyan ni BP Sara noon mga kababayan. Kaya out of frustrations, malamang, ito sa akin lang malamang nga sabi yun ni BP Inday Sara. Di ba? Out of frustration, out of kahinaan na ng laman, nasabi niya yon. Hindi dahil sa gusto niyang pumatay, kundi dahil sa gusto niyang protektahan siya at ang kanyang kasama. Kasi para bagang, ito sa akin lang ina-analyze ko lang ng maigi mga kababayan. Huwag niyo po akong kung mali ito. Analyze ko lang Maari kasing ganito. Yung time na yan, baka nararamdaman ni BP Inday Sara na mayroon sa kanilang titira na gugurgur sa kanila. Kaya kailangan niya magsalita ng ganito kasi alam niya nakikinig itong mga gustong tumira sa kanya. 'Di ba? Para baga ang sinasabi niya, nagsisend siya ng babala na wag ninyong gagawin yan dahil alam ko na kayo. Kilalang kilala ko na kayo. At katunayan nga, pag ginawa niyo ito sa akin, pag nagurgur niyo ako, sigurado mayroon na rin manggugurgur sa inyo. Kasi kilala na kayo. 'Di ba? Parang preemption or para ma-preempt ni BP Inday Sara yung masamang balak laban sa kanya that moment. Kasi tingnan yung background, parang ganito, madilim, 'di ba? Madilim, yun yung panahon na talagang muntik-muntikanan na si BP Inday Sara. Magurgur nitong mga demonyo, 'di ba? Yun yung akin lang mga kababayan. Comment nyo kung sang-ayon kayo dun sa aking nakita lang dito. Yun ang pagkaka-analyze ko kasi tingnan yung konteksto ng na yun, patapusin nyo kasi yung video na yun. Kaya nga mga kababayan, mahalaga, pinapatapos nyo po yung video pagka nanonood kayo, no? Kasi, bukod sa naintindihan nyo po yung mga laman ng ating pinag-uusapan, para may mapulot kayo, plus plus siyempre, tataas ang aking revenue. Kasi yun lang naman po ang aking pinagkakakitaan Wala naman po ako bayad sa kahit kaninong politiko na mga sinusuportahan natin Di ba? Wala naman po So, sa inyo lang ako aasa. Pag nanood kayo,
Hindi naman ako humingi sa inyo na pan-Gcash. Well, kung magbibigay, okay lang. Tatanggapin ko. Ba, ibinigay nyo eh. Pero kung wala, yung panunood ninyo, diyan kikita na kami. Yun, mga kabayan. Patapusin nyo naman, ha? Salamat. Salamat. So ito, kita ninyo mga kababayan kung gaano na sila kadesperado, di ba? Ito pa. Natapos na ang pre-trial period para sa impeachment ni VP Sara. Nabigo naman ang prosekusyon na mapabuksan ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante. There being no further matters at this stage, this pre-trial conference is hereby concluded. Opisyal nang tinapos ang pre-trial conference kagabi. Inabot ng 5 araw ang markings of exhibits para sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara. Ang mga namarkahang ebidensya ay kasama sa mga ipipresenta ng prosekusyon at ng depensa sa trial proper. Pero ang selyadong kahon ng BIR na umano'y naglalaman ng tax records ni na VP Sara at kanyang mister na si Atty. Man Scarpio hindi na nabuksan. Pati ang hirit na pagmamarka na lang sana sa mismong kahon, hindi na naisagawa. Nakakalungkot po ito sapagkat doon ho sa House of Representatives, we decided not to open kahit alam namin karapatan ng taong bayan malaman na kung ano. Doon daw sa House of Representatives sa ginawa nilang mini trial, we decided not to open, parang ano pa eh. Pero alam namin na karapatan na ng taong bayan malaman, ba't hindi nyo binuksan? Yun mga kababayan, di ba? Bakit ka nag-iiyak? Bakit ang ingay mo? Buksan mo na lang kaya. Huwag ka na kasi magpaalam pa, buksan mo na. Oh. Bakit hindi mo buksan mga kababayan? Bakit? Sige nga. Pakisagot nyo nga. Ay, sorry ha. Mayroon pala akong nabasa nag-comment. Huwag ka nga ng tanong sa audience mo. Ituloy mo yung balita mo. Sabi sa akin ng ganun. Hindi po ako nagtatanong sa inyo na basta lang tanong po. Yung tanong ko po na ito para magkaroon po tayo ng interaction. Sir, ma'am. Sana naman maunawaan nyo po ako. Ano? Hindi po ako nagtatanong sa inyo dahil hindi ko talaga, sometimes, hindi ko talaga alam. Pero madalas na madalas, kaya ako nagtatanong para kung ano ba ang inyong naiintindihan din. Para pagsamahin natin ang ating nawawaan. Okay? Tuloy natin. Anong nilalaman nun? We decided not to open because we believe in the power of the impeachment court. Oh, tama. Ayaw naman pala. Alam mo naman pala yan eh. Oh. Ano pa? Ituloy mo pa kung bakit hindi mo nag-decide kayo na hindi mo buksan. Eh pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami. Impeachment court, hindi pa naman yan yung trial talaga eh. Ano pa lang yan eh. Minamarkahan pa lang eh. Dalhin mo dun sa impeachment court na mismo. Sa pagbubukas ng BIR box. Paliwanag naman ng Clerk of Court kung bakit hindi nabuksan ang BIR box sa pre-trial conference. As far as the manifestation is concerned, they asked that the box be opened, inventoried, and pre-marked. That's something that the pre-trial conference that the Clerk of Court cannot decide on. That is beyond my authority. Oh, kita mo? Ang ganda ng paliwanag ni Sir eh. Beyond my authority. Hindi pa dito yan. Doon nga yan sa impeachment court. Ikaw talaga, Luistro, abogada ka pa naman. Anging ang impeachment court lang umano ang makapagdidesisyon nito. Kaya maaring matalakay ang issue sa pagsisimula ng trial proper. Ngayong tapos na ang pre-trial conference, maratsadahin naman ng Clerk of Court ang pagbalangkas ng pre-trial order. Pinaghahanda na ng Clerk of Court ang mga staff nito na magtrabaho ngayong weekend, maihabol lang ang pre-trial order sa susunod na linggo. I don't know yet until we start drafting it. I cannot estimate yet the time that it will take us to complete the draft of the pre-trial order. But we'll finish it as soon as fast as humanly possible. I've talked to the staff. I've told them that if we have to work through the weekend, then we would. Bibigyan ng kopya ng pre-trial order ang depensa at prosekusyon at kapag natanggap na, ay may 3 araw sila para maghain ng komento.
Sa July 6 na ang umpisa ng paglilitis ng impeachment court kay VP Sara. Para sa Metro Morning, Ayan mga kababayan. Ito pa, isa pa. Evan, may epekto ba sa defense team kung isa sa nakahandang witness ng prosecution si Mary Grace Piatos? Aga, ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng kampo ni Vice President Sara Duterte, wala naman itong epekto sa kanilang panig dahil karapatan naman ng prosecution team na ilagay o gamitin yung mga witness na sa tingin nila ay makakatulong na makapagpatibay ng kanilang mga argumento sa paparating na impeachment trial sa darating na July 6. Kita nyo mga kababayan, di ba? Napaka-confident ng kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. At ang isa pa sa confident na ginagawa ng kampo ni Vice President Sara Duterte, bakit kinuha pa nila si Trillanes at saka si Madriaga? Na itong dalawang ito, alam naman nila na critical ito laban kay VP Inday. Pero bakit kinuha? Ibig lang sabihin nito mga kababayan, napakalaki ng kumpiyansa ni VP Inday Sara na kahit saan mang kampo bitbitin itong si Trillanes at saka itong si Madriaga, alam nilang kasinungalingan ang lahat ng sasabihin. Di ba yun ang implikasyon noon mga kababayan? Yun, tanong ko na rin yun ha. Baka may magreklamo lang uli. Kabilang si Mary Grace Piatos at dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang sa matutunog na pangalang kabilang sa 57 testigo na nais ipresenta ng House Prosecution Team sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na July 6. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, desisyon ng prosecution kung isama si alias Piatos at Carandang sa kanilang listahan at kahit sino man umano ang iharap na witness ay handa nilang isalang sa cross-examination. Wala naman po. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos na isa sa pinagdududahang tumanggap ng bahagi ng confidential funds ng BISE batay sa 158 acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit upang ipaliwanag ang paggastos ng 125 million pesos sa loob. Susumite bukas ng defense team ang kanilang komento patungkol sa manifestation ng prosecution panel. Kabilang sa manifestation, ang hiling na mabuksan ang selyadong kahong naglalaman ng tax records ng BISE at ng kanyang asawang si Attorney Man Scorpio. Ayon sa defense team, anuman ang magiging kahihinatnan ng naturang BIR box, ito ay magbabatay sa magiging pasya ng Senate Impeachment Court. I will not preempt talaga po. No? I know you're wanting an answer, but please be patient with us. There are official ways of doing this and formal ways of doing this. Ang gagawin namin, we will file a comment by tomorrow. Aga, ayon kay Attorney Powa, kaninang hapon optimistic sila dito sa ginagawang pre-trial conference ngayon sa Senado at sa inaasahang pagtatapos nito ngayong araw, sunod namang hihintayin ng defense team yung ilalabas na pre-trial order ng clerk of court kung saan kakailangan na rin nilang magsumite ng komento patungkol dito. At after ng stage na yon ay ang formal na paghahanda ng defense team para sa inaasahang trial proper ng impeachment ng Vice Presidente. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat. Di ko na kung napansin nyo mga kababayan na sa balitang ito na pinanood natin, kung saan banda yung si Luistro, may binanggit si Luistro na pupwede pa yata silang magpasok ng ibang testigo while ongoing na yung trial. So kung ganun mga kababayan, ang punto ko lang dito, kung hindi na isama dito, maaaring pupwede kung halimbawa may alam mo siya. Isang tao ngayon, hindi na isama dyan sa... Hindi ko alam kung doon ito napanood kay Ted Filon. Ted Filon kasi nagkaka-copyright, kaya hindi na po natin basta na lang kinukuha yung kanyang video. No? Kung halimbawa mayroong isang nakakaalam o isang witness sa magkabilang kampo, while ongoing na yung impeachment trial, no? Ay may posibilidad pa pala, mga kababayan, na pumasok siya doon. Depende na lang po yun sa kung paano siya tatanggapin ng mga hukom, no? Ng mga judge. So tingnan natin kasi ang nakikita ko dito, sana makuha si
si Attorney Edward Checo, yung may-ari ng ano ba, ng bar, mga kababayan. Sige, abangan natin. So, maliwanag dito mga kababayan na napaka-confident nitong ano ni VP Inday Sara. Meron ako napanood pa isang video ito. Bakit ganito itong prosecutions? Parang parang sila yung hindi mapakali. Anong sinyalis po ito mga kababayan? Panoorin nyo ha. Maingay sila, parang lugi sila, parang hindi sila mapakali. 'Di ba? Kamukha nung ni Attorney Luistro, sinasabi niya ni Congressman Luistro na nagtimpi na nga sila, hindi na daw nila binuksan doon sa mini trial nila sa Congress kasi naniniwala sila sa Senado ito. No? Tapos pagdating sa Senado, hindi naman daw binuksan. Ang paliwanag naman ng Senado, ng clerk of court, ay hindi pa sila or beyond sa kanilang katungkulan yung pagbukas noon. So, tama lang ang ginagawa ng mga senador or yung Senado. Wala pa sa kanila kasi yun, mga kababayan. Kaya lang, napakaingay na nitong kampo. Bakit maingay? At papasok na natin to si Sir. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin, mahina ang ebidensya. Binatikos na Yun pala mga kababayan. Kapag maingay, mahina pala talagang ebidensya nitong mga ito. ng House Prosecution Panel ang kampo ni Vice President Sara Duterte dahil sa umunoy pagpapakalat ng maling balita hinggil sa kanila. Pinuna rin ng prosekusyon ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa pre-trial conference habang humihiling naman sila ng karagdagang oras at team para mapabilis ang processing ng mga ebidensya. Ngunit para sa trial lawyer na si Attorney Raymond Batu, maingay lamang ang mga nag-aakusa dahil mahina raw ang kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente. I've been into litigation practice for about 27 years. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin, mahina ang ebidensya. Dagdag pa ni Attorney Batu, halata na idinadaan na lamang sa propaganda at optics ng prosekusyon ang kanilang reklamo. If your evidence is strong, you keep silent because you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent. No? Kinisyon din ng prosekusyon ang paggamit ng defense team ni VP Sara, kina Ramil Madriaga at Antonio Trillanes bilang ebidensya sa impeachment trial. Ngunit para kay Attorney Batu, lumilikha lamang ng ilusyon ang mga kalaban ng Vice Presidente para palabasing mahina ang panig ng depensa. Pinupuna nila in order to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted, then you have to concentrate on your evidence. Huwag po kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence or evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique. Sa July 6 na ang nakaragdang umpisa na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. And this is always... Ayan mga kababayan, sumaliwanag. Ganito pala sila ngayon, medyo hilong-talilong na sila. Napakaingay lang pala nila dahil nga po sa mahina pala talaga. Sa bagay, pag sabi nga nila, pag maingay daw ang lata, walang laman. Diba? At ganun nga po yung lahat ng mga kababayan, pag sobrang ingay, ano yan sa mga prutas, halimbawa sa pakwan, pag kinatok mo yung pakwan, na malutong, matunog, di ba? Ay, hindi pa yan matamis. Oo, kasi dati nagtinda rin tayo ng pakwan, no? Alam ko kung paano yung pakwan na matamis. Kakatukin mo yan pagka yung tunog niya matunog, yung dinig na dinig mo yung tunog. Ano yan? Hindi yan matamis. Pero pag tinatok mo na parang ganyan, mabigat na yung tunog, ay, yan. Ano yan mga kababayan? Matamis na yan. Ganun din sa durian. Di ko alam masyado sa durian, no? Pero, ibig sabihin, pag maingay, malamang sa malamang, hindi ito malaman. Hindi ito hinog. Hindi ito maayos. Di ba? So, ganitong nakikita natin sa mga congressman ngayon. Di ba? Napakaingay nila. Tulad na lang nung matagal na nilang pinaglalawayan na BIR records ni VP Inday Sara, BIR box. Hindi nila mabuksan-buksan, di ba? Kasi kung talagang
wala silang lalabagin, alam nila na wala silang lalabagin, ba't hindi pa nila binuksan? Doon pa lang sa mini trial nila. So, alam nila na pag binuksan nila yun, mayroon silang pananagutan na malaki. Di ba? Then, gusto nila itong ipasa sa Senado at gusto nilang i-advance. Na-excite sila mga kababayan siguro. Alam mo, ito lang nakikita ko dito ha. Dahil baka kaya mga kababayan, ganito. Yung laman ng BIR records ni BP Inday Sara, ito kasi ay official ito. Kaya nga hindi ito basta-basta pwedeng buksan dahil nga may tinatawag na secrecy, di ba? Mayroon pong data secrecy tayo. May batas po tayo ng dapat sekreto yung mga data natin, personal data. Ngayon, hindi kaya na pag binuksan nila ito, tapos pag nakita yung laman, na maliwanag na wala naman nilabag si BP Inday Sara, ay doon pa lang baka hindi na nila patapusin ang impeachment, baka mag-concede na sila at talo na sila mga kababayan. Kasi any moment pwede yan i-bring up. Mali natin bigla silang bulagain. Ito halimbawa lang. Kamukha nito ngayon, kinuha ni BP Inday Sara si Madriaga at saka itong si Trillanes na witness din nila. Samantalang ito namang dalawang ito ang critical kay BP Inday Sara. However, sila naman, kinuha din nila si Mary Grace Piatos na kung tutuusin, dapat dito yon sa kampo ni BP Inday Sara, di ba? Pero titingnan niyo mga kababayan ng discrepancy. Si Mary Grace Piatos, mahirap patunayan yan, mahirap ilantad yan. Kasi confidential yan eh. Kaya tama lang na hindi yan pwedeng ilabas ni BP Inday Sara. Kasi pag sinabi ni BP Inday Sara, itong witness ko si Mary Grace Piatos, paktay na. Marireveal na yung pangalan, totoong pagkatao ni Mary Grace Piatos, di ba? So sila ngayon. So kayo, bahala kayo dyan. Maghanap kayo kung sino ang gusto nyo si Mary Grace Piatos. Di ba? Samantalang si BP Inday Sara naman, itong si Trillanes na at saka si Madriaga na talagang critical dito kay BP Inday Sara, kinuha ni BP Inday Sara. Ito lang, ganito lang kasimple yan eh. Kung naniniwala si BP Inday Sara na malakas ang kaso laban sa kanya, bakit ko kukunin si Trillanes at saka si Madriaga? Kasi alam ko naman na walang sasabihin yan matino para sa akin. Di ba? Tama ba ang lohika natin sinusundan mga kababayan? Sige nga, ikaw ba? Alam mo yung isang tao galit sa'yo. Kukunin mo ba? Para kumpare? Di ba hindi? Di ba hindi? Yan, napakasimple na lang mga kababayan eh. Yun ang ating sinasabi dito. Kaya, subaybayan po natin ito. Napakaliwanag po nito mga kababayan. Balang araw, makikita din natin kung ano yung discrepancy at ano yung malaking kahulugan kung bakit si BP Inday Sara ay kinukuha itong si Ramil Madriaga as si Trillanes. Okay? So ayan mga kaubayan. At talagang hindi ako talaga akalain na kukunin nila itong ghost, no? Itong si Mary Grace Piatos. Well, tsaka yung matandang sheriff, kung tutuusin nga, tagal na noon. Meron kasi pagkakataon mga kababayan na nagkaayos na eh. Di ba? Nagkaayos na si BP Inday Sara at tsaka yung tao na yon. So kung mayroon man silang papatunayan doon, napatunayan. Ayan naman, nakapublic naman yung video, di ba? Napatunayan yun. Pero ang tanong, mula ba noon hanggang ngayon magkaaway pa rin sila? Hindi pa ba sila nagkapatawaran? At continuous ba na binubugbog pa rin ni BP Inday Sara yung mamang yun? Yun mga kababayan. So, okay. So yan po ang ating napag-usapan. At punta tayo sa comment section naman mga kababayan sa mga gusto magpa-shoutout. Baka makabawi-bawi man lang ako sa inyo ng kunting bagay, no? Unahin ko muna itong Japanese na nagpa-shoutout, no mga kababayan. Ayan, ang nagpa-shoutout ay ayan, no? Yung Japanese na yan, basahin natin mga kababayan pangalan niya.
Chukare sa Madiso, VMR, tapos kulang work ko, pasensya na. 12 hours, 1 to hours pa shout out naman dyan, pang tanggal ng stress. Sabi ni, mga kababayan, translate ko po ito, yung kanyang pangalan si, hindi ako nagkakamali, Badjo Marika o Umadjo Marika. Tama po ba yan? Umadjo Marika, shout out po sa inyo dyan, saan po kayo sa Japan, para matanggal naman ang inyong stress. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunood. Umadjo Marika. O kaya sa Japan, arigato gozaimasu, goshisho, arigato gozaimasu. Yan. O kaya maraming salamat sa inyong panunood. Ganito naman. Arigato gozaimasu, oyenroshikyo, onegasaimasu. Ayan. Shoutout sa inyo dyan sa Japan, ha? Okay, yan. Salamat sa inyo, ma'am. Ngayon ba yan, BMR? Sabi ni Adel Rosario. Iwan ko na po iwan ko po ano yung kanta mo. Ilocano song po yun. Sa mga Bisaya, hindi naman intindihan Ilocano yun eh. Tinuod jud ka BMR, sabi ni Romeo Mangyao. Yes, mabuhay kayo, magigiting na Marines. God bless you all. Sabi ni Enriquita Ichano. Pa-shout out, VMR, I always watching you from Pasay City. Christy Marquez, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Yan. Shout out sa inyo dyan sa Pasay City, Christy Marquez. Salamat din po Sir VMR, sabi ni Lorna Liwes. Welcome po Ma'am Lorna Liwes. Nasa ibang bansa din yata si Ma'am Lorna. Magbalita ka. Ito na nga yung sinasabi ko. Magbalita ka. Huwag ka magtanong sa mga subscriber mo kung hindi mo kaya magbalita. Matagal na ito, oh. Matagal na ito eh. Trump, hawak na video, ebidensya ni Saldico, mga pulis, balak. Matagal na ito mga kababayan. Matagal na itong video na panood niya na may tanong ako. Magbalita daw ako, wag daw akong tanong na tanong sa inyo mga subscribers. Sorry naman, Rodrigo Caberio, sir. Sorry naman. Good eve po, watching from Adelaide, South Australia. Sabi ni Marilu Cruz. Watching from Salt Lake City, Utah, USA. Si Christy Singson. Hello mo, Ma'am Christy Singson. Shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat, Bimar. Watching from CDO. Good job. Keep it up, Sir Bimar. Sabi ni Bibi Guerrero. Bobby pala, sorry. Bobby Guerrero, shoutout sa iyo, Bobby Brad. Ayan, ha. At hello, BMR, sabi natin Charilo. Shoutout sa iyo, Ate Charilo. Ano to? Igilbert Pidong. Good evening po, BMR. Mabuhay ka. Tuloy lang natin ang laban. Shoutout po dito sa Batasan, Quezon City. Oy, shoutout sa inyo dyan sa Batasan, Quezon City. Malapit sa Congress kayo, ha. Ngayon, okay na po ang video. Thanks. Sabi ni Alicadi Maria. Oy, Alicadi Maria. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at syempre pa magkita-kita tayo sa susunod. Pilipinas as always. Bye-bye.